Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwento ng Traidor ng San Fernando High School. Chapter 1. Kasalanan mo tong lahat. Nadamay ang marami. Nang dahil sa ginawa mo, sa kasakayman mo, sa ginawa mo sa kapatid ko. Nang dahil sa kasakayman, madaming nadamay. Sa kabilang dako naman, ang siyam na magkakaklase na naghahanap ng paraan para makalis sa paaralang ito at matapos magsakripisyo ng isa nilang kaklase para maikabit ang zipline sa kabilang dako ng paaralan malapit sa mga punong matataas. Bagamat tinamaan ito ng bala ng gwardya, hindi niya ininda ang tama ng bala para lang maligtas ang kanyang mga kaklase. Nang biglang may mabilis na jet fighter na dumaan at nag-release ito ng explosive demolition bombs sa paaralan. At rinig na rinig ang mga sigawan ng mga estudyanteng naging zombies. Nang dahil sa sakripisyo ng kanilang kaklase, nakaligtas silang 7 sa paaralang ito. Naibawi na kita, kapatid, sa ginawa ng hayop na yan. Sa pagsasamantala sa'yo, nakabawi na rin ako sa kasakayman ng taong yan. Kaya ngayon, ang San Fernando High School ay alaala na lamang. Ang panimula sa malayong kabihasnan ng Bataan, may isang paaralan. May kalayuan sa syudad. Halos mga punong kahoy ang natatanaw. Mas piniling dito magtayo ng paaralan upang makaiwas sa makamundong mga bagay. Ang mga mag-aaral tulad ng mga bar, clubs, computer shops at mga bisyong nakakapagpa-trigger sa mga estudyante para na rin maging maayos at responsable ang bawat isang mag-aaral. At ang bawat mag-aaral dito ay dito na rin naglalagi ng taon nila at saka lamang uuwi sa kanilang mga bahay o magulang pag natapos na nila ang high school years. Kaya bilang lamang ang mag-aaral na pumapasok dito dahil na rin sa takot ng mga batang papasok dahil sa tagal ng ilalagi at layo sa syudad ng paaralang ito. May 8 classroom lamang ang paaralang ito at may 3 palapag at napapalibutan nito ng matataas na wall. Nakasing taas din ang building na to at napapalibutan pa ang 4 na sulok ng paaralan ng mga armadong gwardya. Kaya may seguridad ang mga mag-aaral dito. Dito mas pinipili ng mga magulang na mayroong swell na anak. At dahil na rin sa alam ng mga magulang na istrikto ang paaralang ito at magiging responsable ang kanilang mga anak, ito ang paaralang San Fernando High School. Ako si Ali. 4th year high school na ako nang nilipat ako ng mga magulang ko sa paaralang ito. At dito magsisimula ang kwento naming magkakaklase. Taong 2008, March 1. First day of school kung saan ako na-transfer. Dahil na rin ito sa kagustuhan ng mga magulang ko. Dahil sa kalokohan kong ginawa sa iba't ibang school. Kaya ito, dito ako binagsak sa kilalang paaralan na sobrang istrikto. Kaya dahil dito na ako mananatili hanggang hindi ko natatapos ang 4th year high school ko. At ito nga, 5 AM ng umaga.
Hinatid ako ng mga magulang ko na tila nadidismaya sa nangyayari sa buhay ko na puro katarantaduhan na lang. Kaya ito, no choice sila kundi ilaglag ako sa school kung saan ako magiging okay. Tanggap ko na rin naman eh. Kasalanan ko rin naman. Ali, anak, mahal ka namin ng tatay mo. Ilang school na ang nagluwa sa'yo dahil sa kapilyuhan mo. Kaya sana mag-ayos ka na sa paaralang ito. Dahil kung hindi pa, di na namin alam kung anong gagawin sa'yo, anak. Wika ng nanay ni Ali. Oo Ali anak, tama ang nanay mo. Magtino ka na. Pag di ka pa nagtino, wala na kaming magagawa pa ng nanay mo kundi patigilin ka na lang sa pag-aaral para maisip mo ang mga pagkakamali mo. Wika ng ama ni Ali. Maliwanag ba, anak Ali? Mag-iingat ka dito. Pagbutihan mo. O siya, tama na ang drama, aking asawa. Naandito na tayo sa San Fernando High School. Ali, mag-iingat ka. Ang mga payo namin, alalahanin mo lagi. At si Ali naman na tila hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. Basta anak, ang mga bilin namin sa iyo ha. Ito ang bagahe mo. Nilagyan na rin niya ng nanay mo ng mga paborito mong pagkain. Gabayan ka nawa na may kapal. At ilang sandali pa, matapos magpaalam sa isa't isa, bagamat labag sa kalooban ni Ali, naisip na lamang niya na para sa kanya rin ito. Yain na. Kaya ko to. Habang naglalakad si Ali sa school. Ikaw ba si Mr. Rodriguez? Ang bagong transfer dito sa San Fernando High School? Wika ng isang guro na tila nasa 21 o 31 years old na. At ang kasuotan nito, white long sleeve at naka-black na pantalon at naka-heels na 2 inches at nakasalamin na kitang-kita na mataas ang grado. Opo, ginang, sino po kayo? Aba, anong ginang? Mr. Rodriguez, 28 years old pa lang ako. Kay bago-bago mo pa lang ang sama ng tabas ng dila mo. Ay, sorry po ma'am. Kayo po palang advisor ko. Sorry po. I'm just joking, Mr. Rodriguez. Sumunod ka sa akin. Ako ang advisor mo. Halika na't ipapakilala kita sa mga klase mo. Okay po, susunod po ako sa inyo. Wikang nahihiya ni Ali. At naabutan ng guro at ni Ali na maingay ang klase. Tahimik, class! Wikang saway ng guro. Good morning, Ma'am Stella. Sabay-sabay na wika ng mga estudyante. O siya, sige. May bago ko yung kaklase. Galing pa siyang Batangas. Sige na, Mr. Rodriguez, magpakilala ka na. Good morning classmates. I'm Ali. 16 years old na ako. Taga Batangas ako. Ako ang bago niyong kaklase. Transferee. Galing sa Ligalig High School. I hope maging magkakaibigan tayo. Wika ni Ali sa kanyang mga kaklase. May girlfriend ka na ba? Ang gwapo naman. At tila namula ang pisngi ni Ali sa kanyang naririnig. Ang cute ng smile niya, Yula. At yung height niya, bagay sa katawan niya. Hindi payat, hindi mataba. Wika ni Kali na tila natulala nang nakita si Ali. At sa bandang hulihan ng upuan, tatagos kaya tong presko na transfer na to, tol? Gusto mo subukan natin? Mayor, cringe. Wika ni Ara na tila nasasapawan ang kagapuhan niya. Sabay sinamaan ng tingin si Ali. Oh, tahimik, class. Alam kong may itsura ang bago niyong classmate. Huwag kayong karengkeng, mga girls. Sige na, maupo ka na, Mr. Rodriguez. Sa bakanting upuan, sa row 4. Katabi mo dyan si Dos. Sa unahan nila Cringe, R, at Mayor.
Utos ni Ma'am Stella. Okay po ma'am, thank you po. Habang naglalakad si Ali, papalapit sa kanyang upuan, nang biglang pinatid ni Ar ang paa ni Ali. At agad na out of balance itong si Ali. Ay, Diyos ko po, si Gwapo! Si Pogi! Tulungan niyo! Diyos ko, si Gwapo! Oh, Mr. Rodriguez, okay ka lang? Wika ng guro at mga babaeng mga estudyante. Okay lang po ma'am. Natisod lang po ako, okay lang po ako. At agad, nilimot ni Ali ang kanyang backpack. Bagamat alam ni Ali na si Ar ang gumawa nito dahil nakita niya na nakatingin si Ar habang hinarang nito ang kanyang paa. Ano ba naman to? Lapitin ba talaga ako ng away?